ay one-stop shop. Wala po siyang sariling pondo. Batas po siya kung saan po andyan ang PhilHealth, may pondo ang PhilHealth. Andyan po ang DSWD, may pondo po ang DSWD na maaring tumulong. Andyan po ang PCSO, may pondo rin po sila na maaring tumulong. At andyan po ang DOH. Marami sila. Yung inyong palengke, di ba nasunugan kayo? Alam niyo, nung nung naging senador ako, una ko ang pinuntahan yan, kung nasunugan sa Katarman, at ngayon may palengke na. Pinakako kong kita yung palengke. Ako Katarman. Pumunta rin po ako dyan sa inyong hospital. Nagpalundaw kami nung kasama sila Governor. And of course, from Lope de Vega! Uray, Bisaya! Bisaya, Uray! Sana? Ay! Uray, sige, Uray. Rekorta! From Bobon! Yun kung sila, dapat pupunta ako doon eh. From San Jose! Bakit konti, budget nyo? Konti, pati ka San Jose, may gabi. Bisaya, Uray. Uray, may gabi. From Rosario! May gabi, salamat. Bisaya, Uray. Uray. Uray kanta, uray kanta. From Lapesares! Regards kay Mayor Santaga. Sus, salamat kayo. Mag-igo kayo na ako na. Dami ng mga tarpuli na doon. Salamat ha. Regards. And of course, from Billy. From Allen. Bisaya. Alay. Billy. Bisaya. Alay Kapol. Mas maraming mga dito. From Kapol. Bisaya, Alay. Ano? Basta Pilipino tayo lahat. From, ano na yun? Ang lugar? Victoria! San Antonio! Bisaya! Bisaya, oh. Alam ko bakit nandiyan kayo? Magsibat na kayo. Maglakwatsa na kayo, no? From San Isidro! From San Vicente! Bisaya, Uray! Bisaya, hindi sila. Layo ka na, layo ako. And of course, gusto ko rin pong pasalamatan ang ating minamahal na board member, the ever-supportive board member Arturo Dubongco. Palapakan natin ang ating Liga President, Councilor Beatriz Amante. Palapakan po natin, Ma'am Councilor Maria Balasolia from San Jose. Palapakan natin, Councilor Jocelyn Mercader, Councilor Joey Aldanes, Councilor Miriam Capio, Councilor Elgin Sosa. Medyo ko rin mga board members natin kanina, no? Maraming salamat po sa inyo. And other Liga Presidents, Councilor Renato Barreda, Councilor Ronnie Torla, Councilor Rustico Castillo, Councilor Al Bacolod, Councilor Clara Premio, Councilor Eliza Castillo, Councilor Roberto Tobes, Councilor Erica Joy Ligia. Maraming salamat. And PD Geraldine Makilawit ng Northern Samar. Maraming salamat po. Very supportive pero thank you. At nandito rin po ang aking kaibigan, anak ko ito ni Sir Dante Ang ng Manila Times, si Mike Ang ng Edukasyon Party List. Ipaglalaban niyo po ang edukasyon ng ating mga anak sa Kongreso. Palapakan natin. Mike Ang, Sir! Ito na. At nandito rin po si aking kasamahan sa Senado. Unahin ko na lang muna si Senador Bato. Hindi magiging successful na labanan ang kriminalidad at ang iligal na droga sa unang termino, pagpasok pa lang ni Pangulong Duterte. Kundi dahil sa tao nito. 25 years ko na po siyang kilala. At taga din sa Bato, talagang maasahan niyo po ito. When it comes to vision and pagsiservisyo sa bayan. Senator Bato, nila ko sa akin.
saka maraming kamag-anak si Senator Bato dito. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun pa. Kung ako, marami akong kamag-anak na inyong mga nasingko nito. Si Bato, marami o. Ayun o. Ayun pa sa likod. Ayun o. Ayun tayo. Sabi ko na nga pa, maraming kamag-anak si Bato rito. At saka, sa totoo lang po, ako po'y nakikiusap po sa inyo, tulungan po natin ang mga kasamahan ko. Mas makakatulong po ito sa inyo. Kilala ko kasi nakakatulong talaga. Panahon ng pandemya. Ako, for 6 years, umikot po ako sa buong Pilipinas. Baguio, putok ng bulkan, Lindol, Buhawi, Sunog, pinupuntahan ko yan. At hindi ko po matiis na nakaupo lamang sa opisina habang nangangailangan po ng tulong ng ating mga kababayan. Tabangan nato, lalo na itong mga buburi, ilapit po natin ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Alam niyo naman po, gaano po kami ka-full support sa ating mga barangay officials. In fact, 2 postponement ninyo noon, sinuportahan namin. At ngayon kami ni Bato, isa kami sa mga nag-author at co-sponsor ng Senate Bill number 2802, yung pagpapalawig pa ng inyong kakayahan sa inyong pagsiservisyo po. Tutulong po kami ni Senator Bato para sa inyo. Ako, alam ko po ang trabaho ng isang kapitan. Matagal po, kaharap ko yan, umaga hanggang gabi. Buntag pa lang hanggang gabi sa City Hall sa Davao. Kayo po yung takbuhan ng lahat. Problema sa patay, pasyente, away dito. Lahat ng problema, kayo po yung nalalapitan. Isa lang po, pakiusap po sa kapitan, kagawad, SK, treasurer, secretaries, lahat po ng mga taga-barangay. Huwag niyo pong pabayaan yung mga kababayan natin na hirap. Na wala pong ibang matakbuhan, kundi tayo po. Tulungan natin sila. Kung meron kayong mga pasyente, kailangan ng tulong, hindi kayang operahan sa Katarman, kailangan dalhin sa Tacloban o sa Manila. Tutulong po ako pati pamasahin ng inyong pasyente. Lalo-lalo na po yung mga mahirap natin kababayan. Nahawa talaga ako sa mga pasyente natin. Kaya nga po ngayon, galit nga po ako sa PhilHealth. At alam niya ni Congressman Daza na masama ang loob ko sa PhilHealth dahil last year, sobra-sobra yung pondo nila. Pero yung mga pasyente, naghihingalo, takot mag-hospital. Bakit hindi nila ginamit ang pondo nila? Para sa mga pasyente, wala silang sobrang pondo, di ba? Kaya, pinapirma ko po ang PhilHealth. Pinakumit ko sila. Naka-13 hearings na po ako sa Senado para sa health emergency allowances ng ating mga health workers at sa PhilHealth. Finally, last year, na-release na po ang 27 billion ng mga HEA ng ating mga health workers dahil services rendered yan, pinagpawisan yan, pinaghirapan ng mga BSW yan. Ngayon, pinapirma ko po ang PhilHealth. Nakikita nyo sa screen, nandiyan sa screen po. Yung pinangako ng PhilHealth, tataasan nila yung case rates, expand benefit packages, top 10 mortality diseases. Alam nyo, meron silang polisiya noon, single period of confinement policy, na bawal kang i-admit sa pangalawang pagkakataon kung magkasakit ka ng pneumonia o bleeding. Mas anti-poor naman yung polisiya yun. Mapigilan ba natin magkasakit? Di ba? So ngayon po, tinanggal na nila yun po. At ngayon yung 24-hour confinement policy, nag-introduce na sila ng bagong polisiya na tatanggalin po yung kailangan mo magpa-admit ng 24 hours. Tututukan ko po itong PhilHealth. Yung check-up sa ngipin, kasama na po this year sa PhilHealth. Yung check-up sa mata, libre sa lamig po. Isasama na po ng PhilHealth. Tututukan ko po itong PhilHealth para sa Pilipino. Maraming salamat po sa inyo. Bilang inyong senador, I authored 16 laws. I principally sponsored 82 laws, including 80 laws for the establishment and upgrade of public hospitals. I co-authored and co-sponsored 185 laws at wala po akong absent sa Senado sa loob po ng 5 taon, mga 5 taon po. Servisyo lang po ako. Hindi po ako politiko na mangangako, gagawin ko lang po ang aking trabaho para sa Pilipino. Magtatrabaho po ako para sa inyo. At bukas po ang aking opisina para sa inyo lahat po. Maraming salamat. At nandito rin po ang aking kaibigan. So bago sa kanila, tapusin ko na lang po itong aking trabaho bilang chairman ng Committee on Health. Meron na po akong, tatlo po ang
aming naging prioridad. Malasakit centers, super health centers, at regional specialty centers. Meron na tayong 167 na malasakit centers sa buong Pilipinas. Kasama na po ang inyong malasakit center sa Provincial Hospital ng Northern Samar sa Katarman. Punta kayo ng Tacloban, may malasakit center din po. Punta kayo ng Maynila, SAR Center, meron din po. Naging batas po yan sa tulong po ng mga kasamahan ko sa Kongreso. And of course, Senator Bato de la Rosa, isa rin po sa tumulong niya, Congressman Paul Daza, Congressman Ongchuan, na isa batas po ang malasakit center. Maraming salamat po sa inyong suporta. Pangalawa po pong naging prioridad, Super Health Center. Iba rin po itong Super Health Center sa Malasakit Center. It's a medium type of a polyclinic. Pwede po dyan yung panganganak, dental, laboratory, x-ray. Dyan na po yung konsulta ng PhilHealth. Lahat tayo, member po tayo ng PhilHealth. Pwede po tayo magpakonsulta dyan. Ito pong Super Health Center, tingnan niyo po. Batangas, Tingloy, Island po siya. Yung buntis no, nanganganak sa tricycle, sa bangka, sa sobrang layo ng hospital nila. Katulad ng sa inyo, sa lugar ni Haris, sa Lawang, di ba island po yun? Malayo po. Ngayon, meron rin po isang super health center sa Lake Cebu, Bukit, 2 hours ang biyahe. Noon po, yung buntis na nanganak sa tricycle sa jeepney. Ngayon, meron na silang super health center. Tuwang-tuwa yung barangay captain at saka yung kagawad at si mayor. Sabi niya, sir, pangalanan namin sa iyo itong bata. Dahil bago ka dumating, pinanganak na po yung bata. Pagtingin ko sa bata, babae, sabi ko, paano mo pangalanan na namin ito? Sabi ko, pangalanan namin ito ng bongga. Totoo yan. Yung nangyayari po, true to life story po yan. Sinishare ko lang po sa inyo na magkakaroon po ng mahigit 700 na super health center sa buong Pilipinas at kasama na po dyan ang 11 sa Northern Samar. Lamesares, San Roque, Allen, Lawang, San Isidro, Capol, Mondragon, Borbon, San Jose, Silvino Lobos, Barangay, Aguadahan, San Jose. Yan po ang mga super health center na itatayo. Ako mismo, pumunta ako ng Silvino Lobos. Sino ba taga Silvino Lobos dito? Wala? Next batch sila, next week, makikita kami. So napuntahan ko rin po yung lugar na yun. Ang layo, sinamahan ako ni Governor Ongchuan doon. So magkakaroon po na mahigit 700 sa buong Pilipinas na super health center sa loob po ng 4 na taon. Pangatlong naging prioridad ko po, specialty center. Iba rin po ito. Priority po ito ng administrasyon ngayon na maglalagay po ng mga specialty center. Alam ko, priority rin po ito ni Congressman Paul ng health, no? Di ba ang heart center nasa Quezon City? Di ba ang kidney center nasa Quezon City? Ngayon po, itatayo na sa mga selected DOH hospital. Ako po ang principal sponsor ng batas nito sa Senado. Co-sponsor ko rin po si Senator Bato de la Rosa nitong batas nito. And of course, sinuportahan rin po ito ni Congressman Ongchuan at Congressman Daza sa Kongreso. Ilalagay na po yung mga heart center, kidney center sa selected DOH hospital. Halimbawa, Tacloban, ilalagay na po sa Eastern Visayas ng mga specialty center. Alam niyo, naawa po ako sa kakaikot ko sa buong Pilipinas. Marami pong mga hospital na yung mga watchers na nag-aantay lang po sa bangketa. Wala silang komportableng upuan at higaan. Nagpatayo po tayo ng 5 na watchers hall. Yan po, pakita mo yung watchers hall, natapos na. Para po ito sa mga watchers while waiting po sa kanilang mga pasyente. Papatayo natin sa Philippine Heart Center, PGH, Children's Medical Center, sa SPMC para meron po komportableng pagpapahingahan ang ating mga watchers while waiting po sa kanilang mga pasyente. Halfway house po ang tawag kayo. Chairman din po ako ng Committee on Sports. Ayaw ko pong masayang na labanan po ang illegal na droga at kriminalidad. Pag bumalik po ang illegal na droga, babalik po ang kriminalidad. Kaya through sports itong akin. Proud lang po ako. Dati kulela tayo. Wala tayong panalunan sa Olympics. Ngayon po, 2020 Tokyo Olympics, 1 gold. Sa Paris Olympics naman, naka-2 gold po tayo. Suportahan po natin ang ating mga atleta. At kaya sinabi ko kanina kay Congressman Mike Ang,
na Edukasyon Party List. Ito pong National Academy of Sports. Isa rin po sa sumuporta dito sila Congressman Paul Daza, Congressman Ochoa, na meron na pong eskwelahan na pwede mag-aral at the same time ang student athletes. National Academy of Sports. Sayang yung pasilidad sa New Clark City kung hindi magagamit. Ginawa natin eskwelahan. Yan po ang plano kong paramihin pagdating ng panahon na maging by region na po ang National Academy of Sports para sa ating mga student athletes po ito. National Academy of Sports po. Batas na rin po yan.